Good morning mga kasangbahay! Today's episode of Trip Ko To, coffee shops ang bida. Join me as we explore the city one coffee shop at a time. First stop sa umaga, something fresh. Yumian Garden Cafe, Mala Jungle Oasis. Para kang nagpunta sa isang forest retreat kapag nagkape ka dito. And they serve many kinds of drinks at food. At ang pinakamagandang parte, perfect ang vibe para sa buong pamilya. Ang ganda ng lugar. Nakaka-inspire talaga ang nature. At dahil bitin pa ako sa nature, hahawakan ko na siya. Andito ako sa Gom Pottery Cafe. Look at the vibe. Ang aesthetic lang. Tama ang hula mo. Dito sa Gom Cafe, Pwede kang makagawa ng sarili mong tasa, mangkok, plato na gawa sa earthenware o stoneware clay with your own hands. Nagtry ako gumawa ng matcha bowl dati, tapos lulutuin na rin sa pugon. After 2 weeks, nakuha ko na siya. excuse me, can you rate this matcha bowl for me? 10 being the highest. You can give me 8. 8? Yes. Really? Yes. He's being generous. Sikat itong The Running Bean dahil sa kanilang specialty coffee at masasarap na brunch menu. Maraming minimalist cafe lovers ang mahilig tumambay dito for its modern, European feel. Ang ganda ng bookshelf corner nila, no? Parang malalumang library. Pero kung totoong mala-library/cafe ang hanap mo, I know just the place. Su Cafe, kapihan sa Silid Aklatan. Nakatago sa isang makipot na eskinita sa isang lumang building. Ilang hakbang lang din ito malapit sa pamosong Benton Market. Sobrang sikat nitong Su Cafe. Dati itong tinatawag na The Hidden Elephant. Dinadayo ito ng mga turista at lokal dahil sa kanilang signature Vietnamese egg coffee gawa sa organic fine Robusta beans. Para sa mga coffee lovers na mahilig sa mapait na may tamis, this one's heavenly. Parang dessert coffee in one sip. It's time for something more refined. Let me spill the tea. Popular na puntahan ng mga tea lovers ang party tea room. Pero kahit mga hindi tea lovers nagpupunta dito, ang cute kasi ng mga vintage collectibles. Very Instagrammable. Dating matatagpuan ito sa sikat na cafe apartment kung saan maraming mga coffee shop sa loob. Pero ngayon, nasa mas malawak at mas maganda na siyang lugar. Mas bongga! Tingnan niyo tong teacups nila mga kasangbahay. Ang lakas maka Downton Abbey? Akala mo ba display lang yung mga yan mga kasangbahay? Dito, sa malaking estante na to, pipili ka ng gusto mong teacup, tsaa, at teapot. Mula tea house, balik tayo sa kape. Retro style. Madaming mga repurposed buildings dito sa Ho Chi Minh. Yung dating residential building, nagiging gusali na puno ng coffee shops. At isa ito doon. Hindi mo akalain, sa maliit na eskinita na to, may cool cafe. Ang hipot ng daan, para kung nasa Kochi Tunnel. They serve specialty coffee, egg coffee, at roasted almond latte. Pero hindi po yun ang in-order ko. Hinay-hinay lang po tayo sa caffeine, mga kasangbahay. Maraming tumatambay dito na mga tinatawag na digital nomads para magtrabaho. Parang pagod na ako magtrabaho. Masarap siguro mag-power nap. Tara, Chidori tayo. Welcome to Chidori Coffee in Bed! Alam niyo ba mga kasangbahay, parte ng kultura ng Vietnamese ang power nap. Natutulog sila tuwing lunch break kahit nasa school, sa opisina, sa bangko at iba pa. Kaya itong coffee in bed, patok na patok.
Ang refreshing mag-power nap. Para kang naligo ng 10 beses. At dahil may energy na ako ulit, let's explore one last coffee shop. Yung tila malapit sa langit. Nandito ako ngayon sa 75th floor ng Landmark Gate 1. Ito ang Blanc Lounge Cafe, ang pinakamataas na coffee shop sa Vietnam. This is the perfect spot to end the day together with your family and friends. Medyo mahal lang siya ng onte, pero look at the view. Bawat kapihan, may sariling pakulo. Bawat tasa ng kape, may sariling signature taste. Pero ang mahalaga ay ang human connection sa bawat kwentong dala ng mainit na tasa. Sana nagustuhan niyo mga kasambahay ang aming munting trip ko to mula dito sa Ho Chi Minh City. Hanggang sa muli, paalam!